Ito na kapay walang tirihin mo'y nanay. Nakipagkamay si Migo sa mag-asawa pagkatapos ng kanilang pirmahan at transaksyon. Sa huling pagkakataon, muli nilang nilibot ang buong sulok ng bahay na ngayon ay pagmamay-ari na ni Migo. Masyadong malaki itong bahay para sa'yo. Mas mabuti siguro kung magdala ka na rin ng mga kasama mo. Sabi sa kanya ni Bernard de los Santos. Kaya nga po tugon ni Migo. Sa susunod na taon pa kasi uuwi yung asawa ko . Next year pa matatapos yung kontrata niya dun. Masyado naman din malayo yung mga pinsan ko para patirahin ko pa dito. Pero ang kagandahan lang kasi rito, tahimik ang buong paligid mo. Wala ka ring mga kapitbahay na maingay. Wala din masyado mga bata tsaka walang mga tambay kaya sigurado walang gulo. Nakatitiyak ako na magiging payapa talaga yung buhay niyo rito. Saad sa kanya ni Lani de los Santos habang nagpapaypay sa sarili. Yun nga po yung gusto ng asawa ko kaya kinuha ko po tong bahay. Pagkatapos ng maikling kwentuhan ay nagpaalam na sa kanya ang mag-asawa na may balak mag-migrate sa Canada sa susunod na buwan. Kinabukasan ay namili ng mga bagong gamit si Migo para sa bahay. Isa-isa niyang inayos ang frigidaire, telebisyon at mga lamesa sa tamang pwesto. Nakaramdam din siya ng pagod dahil sa bigat ng mga binuhat kaya nagpahinga muna siya sa kwarto. At habang nakahiga nga, nakaramdam siya ng bahagyang pagyanig sa paligid. Napatayo agad siya sa kama dahil parang lumindol yata. Agad din naman itong nawala kaya muli din siyang humiga. Makailang saglit pa'y nakatulugan niya ang paghiga roon. Nang magising siya ay takip silim na. May panibago siyang nararamdaman sa paligid ng sandaling iyon na para bang lumulutang siya. Pakiramdam niya'y nakasakay siya sa isang barko na dumaan sa maalon na bahagi ng dagat. Napaupo tuloy siya sa kama. Kinakabahan at nakikiramdam. Nagtagal iyon na mahigit 5 minuto. Nang bumalik na nga sa normal ang paligid, saka lang niya sinilip ang cellphone niyang nakacharge sa lamesang katabi ng kama. 7:00 na pala ng gabi pero hindi pa siya kumakain. Dahil sa tinatamad na ring magluto, naisipan niyang bumili na lang ng pagkain sa labas. Pagkabalik niya sa bahay, nagulat siya nang makitang nakabukas ang padlock ng pinto. Sa pagpasok ay nakapatay naman ang ilaw at walang palatandaang may tao sa paligid. Sa kanyang isipan, paano nabuksan ang padlock na iyon kung wala namang tao at ang isa pa, nasa kanya lang ang susi. Binuksan tuloy niya lahat ng ilaw at kumuha na ng pamalo. Isa-isa niyang sinilip ang mga silid at maging yung sulok ng bahay pero wala talaga siyang nakitang tao. Lumabas pa siya at naghanap din sa mga katabing puno maging sa matataas na damo ngunit payapa pa rin talaga yung lugar. Siya lang ang nag-iisang tao sa lupaing kinatitirikan ng kanyang tahanan. Oras na naman na. Tinakbo. Unang araw pa lang iyon ni Migo sa bahay pero kakaiba na ang napupuna niya. Noon lang niya napagtanto kung gaano pala kahirap ang tumira ng mag-isa
lalo na sa loob ng isang malaking bahay. Bukod sa wala siyang kasama roon, malalayo rin sa kanya ang mga kapitbahay kaya kung may mangyari man ay hindi agad siya makakahingi ng tulong. Para maibsan ang takot, tinawagan niya sa messenger ang asawa niya. Umaga na roon habang gabi naman dito sa kanya. Mahal, good morning. Anong ginagawa mo ngayon? Eto, magbibihis ako kasi nagpapasama sa grocery yung amo ko. O ikaw, kumusta ka naman dyan? Kumain ka na ba? Sagot ng babae sa kabilang linya. Heto, kakain pa lang. Kararating ko lang din kasi nag-take out na lang ako ng pagkain sa labas. Tinatamad na kasi ako magluto. Ayos lang naman yan. Mas importante kumain ka. Yan na ba yung bagong bahay natin? Ay, oo nga pala. Kalimutan ko ipakita sa'yo. Oo nga, ito na. Tingnan mo. At inilibot pa ni Migo ang kamera sa paligid. Lumabas pa siya ng kwarto at ipinakita ang sala, kusina, pati ang labas ng bahay. Maging ang ikalawang palapag ay inakyat din niya at pinakita sa asawa. Mukhang napakalaki naman pala at maganda. Excited na tuloy akong umuwi dyan. Pero siguro ang lungkot mo ngayon, no? Wala ka kasing ibang kasama, no? Oo nga eh. Tsaka medyo nakakatakot. Nangunot ang noo ng babae sa screen. Nagtanong ito. Nakakatakot? Paano nakakatakot? Wala lang. Hayaan mo na yun. Hindi ko lang maiwasan na matakot dahil syempre, alam mo naman mag-isa lang ako dito. Alam mo na minsan ang lakas manakot ng imahinasyon ko. Parang hindi mo naman ako kilala. At tumawa ang babae at pagkatapos ay nagpaalam na para maituloy na ang pagbibihis. Pagkababa ni Migo sa cellphone ay dumiretso na siya sa kusina para ihanda ang pagkaing binili niya. Sa mga sumunod na araw, dito nga't marami pang napansing kakaiba si Migo na nangyayari sa loob ng bahay. Minsan, makikita niyang bumubukas ang mga pinto kahit wala namang kahangin-hangin at mas lalong walang tao. Minsan naman, parang umaalon o yumayanig ang paligid pero kapag lumabas naman na siya, wala namang lindol na nagaganap. Para kasing nasa loob lang ng bahay lahat nangyayari iyon. Minsan din naman, nakakarinig siya ng mga kakatuwang bulong sa paligid pero hindi niya ito maunawaan. Waring mga mumunting boses na nag-uusap-usap kahit wala namang katao-tao sa paligid maging sa labas. Tulad ng tanghaling iyon, habang nagluluto siya ay muli niyang narinig ang mga boses na nagbubulungan. Parang may inuusal na lengguwaheng hindi pamilyar sa kanya. Pinakiramdaman niyang mabuti ang pinagmumulan ng tunog hanggang sa dalhin siya ng kanyang pandinig sa dingding. Doon, mas narinig niya ang paglakas ng mga boses na nagbubulungan. Tila mga taong nasa loob ng isang seryoso at sagradong usapan. Dahil doon ay kinabahan si Migo. Wala siyang mga kapitbahay sa labas kaya imposibleng doon nanggagaling ang mga boses. Sinubukan niyang hawakan ng dingding. Medyo dumulas dito ang palad niya. Sa kanyang isipan, tama ba ang nakapa niya? Basa ang dingding?
Para bang tao na pinagpapawisan ng katawan. Nang subukan niya itong amuyin ay halos mahilo siya dahil sa baho. Ang amoy kasi nun ay maihahalin tulad sa mga nabubulok na laman. Ura-urada siyang nagtungo sa kusina, partikular sa gawin ng lababo para maghugas ng kamay at 2 beses pa nga niyang sinabon ang kanyang mga kamay para lang mawala ng tuluyan ang amoy. Habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kakaibang nararamdaman niya sa bahay. Isang gabi iyon nang biglang pumutok ang saksakan ng telebisyon niya, lalo nang subukan niya pa itong isaksak. Pumutok din bigla ang adapter ng charger niya matapos niya itong isaksak sa kwarto. Kahit saan siya magsaksak ay palaging pumuputok ang mga saksakan ng bahay. Pero hindi lang basta pumuputok. Naglalabas din ito ng kulay berdeng usok. Doon mas lalong kinabahan si Migo. Hindi din niya maiwasan na sumagi sa isipan niya kung may maligno ba sa bahay na ito. Parang napapaisip tuloy siya kung dapat ba niyang balikan ang mag-asawang nagbenta nito sa kanya. Nagtungo siya sa kwarto at dinampot ang cellphone sa lamesa. Tinawagan niya ang contact number ng mag-asawa at agad namang sumagot ang mga ito. Si Bernard de los Santos ang nakausap niya. Hello? Sir? Sir, si Migo po ito. Pwede ko po ba kayo makausap tungkol dito sa bahay? Oo naman. Ano ba may paglilingkod ko sa iyo? May gusto lang po sana akong malaman tungkol sa nakaraan ng bahay na ito. Kung hindi niyo po sana mamasamain. Teka lang ha. Medyo maingay kasi rito eh. Pero kung gusto mo, pupunta na lang kami bukas dyan para makipag-usap sa'yo. Pero sir, ngayon ko po kayo kailangan Hindi na naituloy ni Migo ang sasabihin nang ibaba ng lalaki ang telepono. Sinubukan niya itong muling tawagan pero hindi na ito sinasagot. Napamura na lamang siya sa inis at nagsabi pa ng "Shit!" Ayaw niyang pagdudahan ng mag-asawa pero sa palagay kasi niya'y may hindi sinasabi ang mga ito tungkol sa bahay na yon. Lalabas na sana ng silid si Migo ngunit bahagya siyang napasigaw nang maramdaman ng pagdikit ng mga paa niya sa sahig. Hindi na siya nakakalakad. Para bang may matinding glue na dumikit sa paa niya para ganun din katindi ang magiging kapit nito sa sahig. Kahit anong galaw niya ay hindi ito matanggal-tanggal. Sinubukan niyang persahin ang pagtaas sa kabilang paa at natumba na lamang siya sa sahig at namilipit sa sakit. Nanlaki sa sindak ang kanyang mga mata nang makita pang naiwan yung balat ng kanyang paa at hanggang ngayon nakadikit pa rin sa sahig. Mabilis na umagos ang sariwang dugo at laman sa kabila niyang paa kung kaya't gumapang na lamang siya para makalabas ng kwarto. Ngunit sa paglabas niya, biglang yumanig ang buong paligid. Kasunod noon ang biglang pagputok ng mga saksakan sa buong bahay at sabay-sabay na naglabas ang mga ito ng berdeng usok. Ang usok ay kumalat hanggang sa magsabog ito ng napakabahong amoy. Halos bumaligtad ang sikmura ni Migo dahil sa tindi ng amoy na yun. Binilisan niya ang paggapang para makalabas ng bahay. Subalit nagulat siya sa mga sumunod na nangyari. Biglang kumalampag ang lahat ng mga pinto at bintana sa bahay hanggang sa isa-isang magsara ang mga ito at kinandado ang sarili. Nakita rin niya kung paano tinanggal ng pinto ang nakasabit na padlock dito. Ibig nang maluha ni Migo sa mga nangyayari. Kahit alam niyang walang mga kapitbahay sa labas,
ay patuloy ang ginagawa niyang pagsigaw ng ubod lakas. Humihingi siya ng tulong. Ayaw niyang mamatay ng mag-isa sa bahay na iyon. Kahit namimilipit sa sakit dahil sa kabilang paa, sinubukan pa rin niyang tumayo para tumakas. Humawak na lamang siya sa mga dingding upang makalakad. Subalit, hindi niya inaasahan na madidikit din ang mga palad niya sa dingding. Bigla din siyang nakaramdam ng pagkapaso hanggang sa makita niyang umusok ang kanyang mga kamay at unti-unti itong nalulusaw. Lalo pang lumakas ang sigaw niya at dooy tuluyang pumatak ang mga luha niya. Lalo nang makita ang mga dingding na naglabas ng pulang likido na nanggaling sa kisame. Para siyang binuhusan ng asido sa kamay. Lumitaw pa ang buto niya sa tindi ng pagkakalusaw. Kasunod nun, ang biglang pagdating ng mga boses sa paligid. Higit na iyong malakas sa pandinig niya. Nakabibingi ang mga boses na hindi niya alam kung anong wika ang binibitawan. Pakiramdam niya isasabog ang tenga niya sa lakas ng mga tinig. Higit na lumakas ang paglindol sa paligid hanggang sa bumigay ang kisame at bubong. Iyon na ang huling sigaw ni Migo. Sa lakas ng pagkakatama sa kanya ng mga nawasak na bubong ay nahati pa sa dalawa ang katawan niya. Naiwang dilat ang mga mata habang umaagos ang sariwang pulang likido sa naputol niyang katawan. Kinabukasan, nagbalik ang mag-asawang Bernard at Lani sa bahay. Napakaganda pa rin ng bahay hanggang sa loob. Ganun pa rin katingkad ang pintura ng mga dingding at ang ayos pa rin ang bubong. Nang makarating sila sa sala, bumungad sa kanila ang bangkay ni Migo na nahati sa dalawa. Kita rin nila ang nalusaw na dalawang kamay nito at ang litaw nitong mga buto. Binalot ng matinding alikabok na kulay berde ang katawan ni Migo. Kitang-kita rin ang natanggal na balat sa kabilang paa niya. Nagkatinginan lang ang mag-asawa at parehong nagtaas ng kilay. Sa pagtitinginan nga nilang iyon, tila ba nag-uusap na ang kanilang mga mata at alam na nila kung ano ang ibig sabihin. Pagkalipas ng ilang buwan, balik sa dating gawi ang mag-asawa. Kaharap ni Bernard ang computer habang gumagawa ng mga pekeng dokumento at titulo. Kausap naman ni Lani sa cellphone ng bagong kliyente na pagbebentahan nila ng bahay. Ang bahay na may buhay. Ang bahay na pumapatay. Iyon ang nagsisilbing modus ng mag-asawa para kumita ng malaking halaga gamit ang madilim at malagim na paraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments.
Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.